Hello mga moms sa Japan! Good morning! Ako nga muna po ang mag-voice over ha. Ito nga pala yung araw na nagkasakit si Bunso. Nung madaling araw nga pala ay nagising si Bunso at humingi sa akin ng tubig. Masakit daw yung lalamunan niya. At napansin ko kaagad na mapula yung kanyang pisngi at ang kanyang labi. Kaya naman nung paghawak ko sa noo, tama nga yung hinala ko. Nilalagnat nga siya. At eto nga pagising niya, iyak siya ng iyak dahil masakit daw yung lalamunan niya. Kaya naman sabi ko sa kanya na wag na siya mag-alala dahil ngayon pupunta kami ng clinic para humingi ng gamot. Si ate nga pala ay pumasok na sa school. Di bale, kararating nga lang pala ni daddy niyan. Hinatid niya sila ate. At pagdating nga ni daddy, sabi ko sa kanya dito muna siya kay Bunso dahil magbibihis lang ako. Di bale, nag-sunblock lang ako, nag-face powder at nag-lipstick lang. Pero bago nga pala kami umalis, pinakain ko muna si Bunso ng agahan para hindi naman siya magutom. At habang nasa sasakyan nga kami, nakita namin to ni Bunso, itong gagamba. Natatawa nga kami ni Bunso niyan dahil kahit sobrang lakas ng hangin, nakakapit pa rin siya. Hindi talaga siya bumibitaw. At maya-maya lang na andito na nga pala kami sa Byoin. Grabe, ang daming mga batang may sakit ngayon. Kasi nung Lunes ay red calendar uli dito. May nakita pa nga kami dito na kasabayan namin na nanonood din sa ating mga vlog, si Ate Sunshine. May sakit din daw yung anak niya at maya-maya rin ay tinawag na rin kami. At sabi ng doktor ay okay naman daw si Bunso, wala daw siyang infection or kung ano. Siguro nga daw sa klima ng panahon dito sa Japan, paiba-iba din kasi. Lumamig na tapos uminit na uli. At thanks God nga sa Lord dahil okay naman si Bunso. At fast forward na nga pala tayo niyan, si daddy nga pala niyan ay papasok na sa work. At kami ni Bunso ay dito lang sa bahay. Parang medyo naging okay na nga si Bunso nung simula nung ininom niya yung gamot na binigay ng doktor. Tingnan mo to, nakahubad na. Naiinita na daw kasi siya. Nonood nga pala kami ng balita niyan. Meron daw kasing paparating na tsunami. Hindi ko lang alam kung saang lugar. Kaya naman ine-explain ko sa kanya. Mahilig din kasi ito sa mga disaster. Maya-maya lang nagutom na nga pala ako. Hindi pa pala ako nag-aagahan yan. Kaya naman ininit ko na nga pala itong tacos na binili namin sa Costco. Isang piraso na lang kasi kaya naman uubusin ko na. Baka kasi masayang pa at kailangan din natin ng lakas. Dahil ngayong araw na to ay marami tayong gagawin. Tara, samahan niyo ako maglinis. Ugaliin natin na lagi magpasalamat sa itaas sa mga bagay na meron tayo. Kasi minsan hindi natin alam yung buhay na nilalagyan ng reklamo ay yan pala ang buhay na pinapangarap ng ibang tao. Huwag mo lang tawaging blessing ang iyong sarili tuwing may pera ka. Kasi ang blessing ay maraming anyo yan. Maayos na pamilya, malusog na pangangatawan at maayos na trabaho. O di kaya kung di mo kaya maging masaya at makontento sa mga bagay na natatanggap mo, magpasalamat ka na lang sa mga bagay at sitwasyon na napagtagumpayan mo at nalampasan mo. Okay lang maghangad ng mataas. Pero magkaroon ka din ng pag-intindi kung ano pa lang ang kayang ibigay ng sitwasyon sa kasalukuyan. Pag nag-concentrate ka lang sa mga bagay na wala ka, talagang you will never happy enough. Pero kung titingnan mo ang mga bagay na meron ka at matuto kang magpasalamat, hindi ka makakaramdam na ikaw ay mahirap. Tandaan mo rin, hindi porket mahirap maabot ang pangarap ay hindi mo na ito matatanggap o makukuha. At eto nga, balik na nga tayo sa ating ginagawa. Nagtiklop na nga pala ako ng mga damit nila ate at Bunso. Kung mapapansin nyo, hindi ako nagtitiklop ng damit namin ni daddy. Lahat kasi nakahanger. At nung natapos na nga ako magtiklop, ng isang bata dito na umiiyak, tulungan ko daw siya dahil magpapalit daw siya ng damit. O diba, nakasuits lagi? Ewan ko ba naman dito sa anak kong to? Hindi ko naman siya pinaglihi kay baby boss. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto niya yung mga karakter na nakasuits. Dati kasi, si Mash, kilala niyo ba yon? Yung sumikat yung kanta nila na bim bam bam bong. Ngayon, iba na naman pero nakasuits pa rin. O siya, balik na ulit tayo sa ginagawa ko. Nagmap na ako dahil napakalagkit ng aming sahig. Alam niyo na kapag may bata. At sumunod naman, binigyan ko si Bunso ng merienda dahil meron tayong gagawin. Sinunod ko na nga itong naishoku ko. Ito nga pala yung bago kong trabaho sa bahay lang. Meron nga pala itong due date kung kailan mo ipapasa. Pero kung matatapos ko to ng maaga, mas maganda daw. Kaya naman, everyday ko tong ginagawa. Pagkatapos ko maglinis ng bahay. Pero minsan, gumagawa rin ako sa gabi. At maya-maya lang, dumating na nga pala si ate niyan, galing school. Post ko na rin pala niyan, yung naishoku ko. O siya, hanggang dito na lang ang kwento. Salamat sa pagsama!